الحمد لله رب العالمين الذي خلق السماوات والأرض والصلاة والسلام على رسول الله الكريم سيد النبي والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang pagbibigay ng da'wa ay isang dakilang tungkulin na ginampanan ng lahat ng mga propeta at ipinag-utos sa mga tagasunod ng Islam, lalo na sa may may kaalaman. Subalit, hindi sapat na iparating lamang ang mensahe. Ito ay dapat isagawa ng may hikmah o karunungan. Gaya ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran, anyayahan mo sila sa landas ng iyong Panginoon ng may karunungan at mabuting pangangaral at makipagtalo sa kanila sa paraang pinakamainam. Ang salitang hikmah ay isinasalarawan ng mga eskolar tulad ni Ibn Kathir at Al-Baghawi bilang kaalaman at kasanayang mailapat ang tama at tamang paraan sa tamang panahon. Isa itong pinagsamang kaalaman sa Sharia at tamang asal sa pagpaparating nito. Isa sa pinakamatibay na halimbawa ng karunungan sa da'wa ay ang pag-uuna sa tauhid o ang pagsamba kay Allah ng walang katambal, sapagkat ito ang pundasyon ng lahat ng mensahe ng mga propeta. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, at katiyakan aming isinugo ang bawat sambayanan, ang isang sugo na nagsasabi, sambahin lamang si Allah at iwasan ng mga Diyos-Diyusan. Ang dakilang eskoral na si Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, ay nagpaliwanag na ang lahat ng uri ng pagsamba ay para lamang kay Allah at walang halaga ang anumang mabubuting gawa kung may shirk o pagtatambal sa Kanya. Kaya't ang sino mang tagapagbigay ng da'wa na nagsisimula sa adab o fiqh, ang hindi binibigyang linaw ang usapin ng tauhid, ay pagkakahulugan ay nagkukulang sa pamamaraan ng mga propeta. Kasama rin sa hikmah ang paggamit ng mahinahon at magiliw na pananalita. Kahit pa ang mga kaaway ng Islam, kahit pa sa mga kaaway ng Islam, isang matingkad na halimbawa nito ay ang kautusan ni Allah kina Musa at Harun alayhisalam. Pumaroon kayo kay Firaun sapagkat siya ay tunay na lumabag, ngunit kausapin ninyo siya ng mahinahon. Baka sakaling siya ay makaalala at matakot kay Allah. Ayon kay Ibn Taymiyyah rahimahullah, ipapakita rito na kung ang isang matinding tagasuway tulad ni Firaun ay dapat kausapin na magiliw, lalo na ang mga karaniwang tao. Itong dahilan kung bakit kilala ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kanyang kahinahunan. Hindi siya mapangmura ni mapanakit, bagkus ay marunong siyang magtimpi at magbigay ng pananalitang umaabot sa puso. Ang karunungan sa da'wa ay nangangailangan din ng kaalaman sa kalagayan ng kausap. Nang isinugo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Mu'adh bin Jabal sa Yemen, sinabi niya, ikaw ay pupunta sa mga taong may aklat o people of the book, o yun yung mga Hudyo at Kristiyano. Kaya ang unang bagay na dapat mong ipatawag sila ay ang pagsamba lamang kay Allah. Pinapakita nito ang tamang pagkilala sa konteksto ng lipunan. Hindi agad sinusulong ang kabuuang batas ng Islam sa mga taong hindi pa naitatama ang kanilang paniniwala. Ganito rin ang ginagawang pamamaraan ng mga kilalang ulama gaya ni Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah at Ibn Qayyim rahimahullah sa kanilang pakikitungo sa mga debated groups. Hinuuna nila ang pagpapaunawa sa usul o mga pangunahing panuntunan bago itama ang furo o yung mga detalyado o sekundaryong issue. Karugtong sa karunungan ng pagpasensya at pagtanggi
sa pagtanggi at pagmumura sa mga tao. Gaya ng ipinamalas ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang karanasan sa Taif, kung saan siya ay pinalayas, sinaktan at inalipusta sa halip na sumpain sila ay nagdasal sa Allah. O Allah, patawarin mo ang aking mga tao sapagkat sila ay walang kaalaman. Ayon kay Imam An-Nawawi, rahimahullah, ito ay isang sukdulang halimbawa ng rahmah o awa na siyang bahagi ng hikmah sa dawa. Katulad dito ng sinabi ni Sheikh Ibn Baz rahimahullah na ang tunay na tagapagbigay ng da'wa ay dapat magtaglay ng habag at hangarin na gabayan ng tao, hindi basta manumbat o manira. Isa pang napakahalagang anyo ring hikmah ay ang pagtuturo ng paunti-unti, tadaruj ang tawag ron, lalo na sa mga bagong Muslim o yung mga galing sa maling paniniwala. Ang halimbawa ng anti-gradual prohibition of alcohol ay tinuturo ng mga fuqaha, mga dalubasang fiqh, bilang huwaran ng dahan-dahang pagsasanay sa mga tao tungo sa kabuuang pagsunod sa Sharia. Gaya ng pagpapaliwanag ni Sheikh Uthaymin rahimahullah, hindi kaagad ipinagbabawal ng Islam ang alak, kundi ito ay ipinakilala muna bilang nakakasama. Pagkatapos ay ipinagbawal sa panahon ng sala hanggang tuluyang ipinagbawal ng lubusan. Pinapakita nito ang pagbabago sa mga tao ay isang proseso, hindi isang biglaan. Sa kabuuan, ang tunay na hikmah sa da'wa ay hindi lamang kaalaman, kundi ang marunong gumamit ng kaalaman ayon sa sitwasyon. May kasamang kababaang loob, awa, pag-unawa at pagnanais na gabayan ng isang tao patungo sa katotohanan. At sinabi ni Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, hindi lahat ng may alam ay marunong magsagawa ng da'wa. Subalit ang hikmah ay ang siyang pinagkalooban ng da'wa ng dalawang biyaya. Yun ay ang kaalaman at kabutihang asal. Pagkaloob nawa sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tamang kaalaman at kaasalan sa pagbibigay ng da'wa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.